Ayan. So, magandang araw muli sa ating mga kababayan. At ito na naman po ang inyong pong lingkod, Talks with Glenn. Ako po si Glenn. At muli po, ito na naman po ang isang topiko na mainit-init pa. Tignan ninyo, no? May simula na ba? Tignan ninyo kung titignan ninyo ito. Ito po yung atin pong pag-uusapan. Ayan, simula na ba ito ng giyera? Ito lang naman ay patungkol sa dalawang magigiting na bansa, no? Ang bansang Pilipinas at bansang China, na kung saan ay matagal-tagal na, no, may hindi magandang hidwaan itong dalawang ito, no? Mayroon tayong tinatawag na problema diyan sa South Philippine Sea. At ngayon nga mga kaibigan, kapapasok pa lamang ng isang balita. Tignan natin. Pero bago pa tayo magpatuloy, yan, kung ikaw kaibigan ay bago pa lang dito sa atin pong channel, ayan, Talks with Glenn, huwag kakalimutang mag-subscribe. Yan, mag-subscribe ka na mga kaibigan at click na rin ang notification button at saka battle na to, button, at para maging updated ka sa lahat ng atin na mga pinag-uusapan, latest na mga balita dito sa ating bansa. Ayan. So, sa puntong ito, tayo po ay dadako na, dito sa atin pong mainit-init na balita. Tingnan natin. Okay? Ayan. Oh. Yan, sabi dito, DND unfazed by China's threat versus missile acquisition plan. Ayan, Kani-kanina lamang ay ating pinag-usapan itong pagiging firm nating mga Pilipino na pinangungunahan ng ating pong Pangulong Marcos. Ayan, PBBM, na kung saan he is very strong in his position na atin ang West Philippine Sea, kahit na yung batas, no, yung RA 126 or 12064 ay hindi ito iginagalang or hindi ito, ang tawag dito, hindi ito pinag-uukulan ng pansin ng China. At ito na naman, mainit-init pa, na meron palang isang threat. Okay, tignan ninyo mga kaibigan, ito na ba ang simula ng matagal ng nagiging opinion ng iba? Na kung saan napakalaki ang tanong, kumusta ang Pilipinas kung sakaling magkakagyera, no? Ng itong tinatawag nating China at ang Pilipinas. Kumusta? Tignan natin, ano bang mangyayari dito? Tignan natin, DND unfazed by China's threat versus missile acquisition plan. Ano bang nangyari? Okay? Now, hindi ito alam ng karamihan, pero ang Pilipinas ay mayroon po tayong nagsisimulang usapan between the US. Ito nga tinatawag nating bansa ng United States of America, na kung saan na tayo ay kanilang pagbibilhan ba o bibigyan tayo ng missile, pero hindi pa ito clear kung para saan ba itong missile na ito. Okay, kaya nga ito nalaman ngayon ng China na tayo ay bibili ng mga missile. Kaya't eto, may threat. Mga minamahal na mga kaibigan, ito yung mainit-init, natatawa ako na medyo hindi ko alam kung paano gagawin, Sabi dito, basahin natin, na Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. on Friday shrugged off China's warning against the Philippines' plan to produce mid-range missiles to bolster its defense capabilities. So ito yung plano na para gumanda yung ating capability sa defense natin, bibili sa pangunguna ng ating pong Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Pero ito'y nalaman ng China at ang nangyari mga kaibigan, meron tayong tinatawag na warning, ayan, threat, na kung saan etong pagbili daw natin ng missile sa US ay baka magresulta ito ng isang napakalaking hindi pagkakaunawaan na pwedeng maging
mitsa ng etong ating, hindi ko maisip-isip at hindi ko masabi giyera na ba ito? Ito na ba ang simula? Mga kaibigan, speaking to the reporters on the sidelines of an event, sabi dito, at the Philippine Navy headquarters in Manila, Teodoro said, the Philippines has the right to have missile system if it wants to. Oh, see? Sabi ni Mr. Teodoro, may karapatan tayo kung gusto natin. Pero sabi niya dito sa baba, titignan ninyo, because we have the force of international law on our side. Hindi lamang daw Philippine law, kundi international law. Di ba? Kaya nga lang, ang China daw, kaya pala sila tinawag na leftist, kaya pala sila medyo nagtetret sa atin, kasi wala silang, sabi dito, force of law on their side. At ganun na rin, it does not have right on its side. Diba? Napakatindi. Kaya pala mainit-init ang ulo ng China eh. Oh, sabi pa dito, I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Diba? Sino ba ang nasa tama? Ang Pilipinas ba? Ang China ba? Sino ba talagang nagmamay-ari nitong West Philippine Sea? Na tayo mga Pilipino, sige, ipinaglalaban natin, atin ang China. Ay, atin ang China tuloy. Atin ang West Philippine Sea. Ang mga Chinese naman, sabi nila, amin ang West Philippine Sea. Tignan natin. Oh, di ba? Sabi dito, Teodoro's statement came, a day after Chinese Foreign Ministry spokesperson Lian Jian said, the Philippines intend to buy missiles from the United States is a provocative and a dangerous move. Tama nga naman kasi. Pero, okay, China, Pero, alam ba natin, ang totoong purpose ng pagbili ng Pilipinas? Kasi, eto nga, positive. Baka ito ay magsimula ng isang hindi inaasahang, hindi magandang pagyayari. Tingnan nyo, baka magkagyara tayo mga kaibigan. Tingnan natin, Sabi niya, Lian also warned that the plan could fuel regional tensions and antagonism. Sino bang kalaban kasi? Sino bang antagonist dito? Ang Pilipinas ba? Ang China ba? Tignan natin. Ano ba? Teodoro, however, said that the planned missile acquisition is not yet final and not limited to the US Typhoon missile system. Naman pala, China, hindi pa naman pala ito final. At itong pagbili, kung sakali man, sabi diyan, it is not limited to the US Typhoon missile system. Sabi pa dito, because there must be consent to sell. However, we are planning to have such kind of capabilities. Kasi nga, tignan niyo, eto na naman. Nasasali na naman sa usapan natin itong bagyong Pipito. O anong nangyari? May mga signal number 2 na. Bukas ng gabi, papasok na. Kaya nga ito, isa to sa mga plano. Magkaroon tayo ng Typhoon missile system. Di ba? Para kapag nandyan na yung bagyo, ito ay pasasabugin na lang. Ito ay naririnig-rinig ko, plano pa ito ng nagdaang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito pa yung plano niya noon. Ito yung mga naririnig-rinig ko sa ating mga lolo. Nabibili tayo, gagawa tayo ng missile system natin na kapag may bagyo na, paano kaya yon? Pasasabugin yung bagyo. Ayun pala. Sabi niya, Teodoro, nevertheless, said, the Philippines and the US would review its bilateral cooperation during the visit of his counterpart, US Defense Secretary Lloyd Austin III to Manila next week. Ayan, abangan natin ito. Next week, ano kaya ang magiging usapan nila? Di ba? Tingnan natin, Kasi nga, ito yung problema natin, Ito yung issue natin. Abangan natin, ano ba ang pag-uusapan ngayon? Netong si US Defense Secretary Lloyd Austin III at ang ating Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Di ba? Sabi niya,
it is once again an opportunity to also lay down some future plans. Anyway, whatever it is, it's on an institutional basis. Our bilateral relations, there are mechanisms. For example, the Security Sector Assistance Roadmap, the bilateral strategic dialogue, and other mechanisms like the Squad, said yo. So marami marami pala silang pag-uusapan. So I think, sabi niya, I think also it is also an important or opportunity for us to thank him for what he has done to make the alliance not only bilaterally but multilaterally enduring against the face of distorted plan of action by China. Tingnan natin malaki pa lang na itutulong ng Defense Secretary Lloyd Austin. So I once again thank the Filipino people for their support to the President Ferdinand R. Marcos Jr. He stand on the West Philippine Sea, and we also thank a bigger number of like-minded nations that are coming to realize that China's propaganda is really napakatinding ko nito, nonsensical. Kayo nang mag-isip ng kung ano-ano dyan, mga kaibigan. Ewan ko, So, tignan natin, mga minamahal na mga kaibigan. Pag-usapan natin ito sa mga susunod na mga ating mga content. Lalo-lalo na itong pag-uusapan ng dalawang defense secretary, ng Pilipinas at saka ng US. Kaya nga lang, ito, napakaganda kasi. Kung inyong titignan, mayroon tayong threat, pero we are unfazed. Wala lang. In-unfazed nga tayo doon sa ating mga tawag doon, yung sa Philippine Sea Lane Law, di ba? Yung RA 10 or 12064. Di, tignan natin ngayon. Kaya nga ito, nagpapasalamat ang ating butihing Defense Secretary, Gilbert Teodoro Jr., sa suporta na binibigyan natin sa ating Pangulong Presidente, especially dito sa issue na kinakaharap natin. Kanino ba ang West Philippine Sea? Laban tayo, Pilipinas. Tignan natin, kanino nga ba mapupunta ang West Philippine Sea at kailan magtatapos ang usaping ito. Ito muli ang inyong pong kaibigan, Glenn, sa ating pong programang Talks with Glenn. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at stay tuned sa ating pong mga darating pang mga content. Kaya subscribe na. Magandang araw sa iyo, kaibigan.